Magandang araw po sa ating mga Kanovo Ecijano na nakatutok sa Nueva Ecija TV48. Ngayong araw po ng Martes ay nandirito po tayo sa Barangay Bibiklat, Aliaga, Nueva Ecija dahil ngayong araw po ay ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Juan Bautista. Ngunit kakaiba po dito sa Barangay Bibiklat dahil sa halip po na basaan ng tubig ay putik po ang ipinapahid ng ating mga deboto. Makikita po natin na sa kasalukuyan ay nagsisindi na po ng kandila ang ating mga deboto po dito po sa tabi ng simbahan. Maaga pa lamang po kanina ay ang mga deboto po natin ay abala na pong nagbabalot ng putik at naglalagay ng dahon ng saging sa kanilang mga katawan. Ito pong Taong Putik Festival ay hindi lamang po isang selebrasyon, kundi isang personal na kwento po para sa bawat deboto po natin. Ngayong umaga po ay magkakaroon po tayo ng misa, prosesyon at inaasahan po na magsisimula po ang misa sa ganap na alas 6 po ng umaga. Makikita po natin na ang ating pong mga deboto ay nakabalot po ng putik at dahon ng saging sa kanilang mga katawan. Ito pong Taong Putik Festival o literal po na Mad People ay taon ng ritual tuwing Hunyo, tuwing ika-24 ng Hunyo, alay kay San Juan Bautista dito po sa Barangay Bibiklat, Aliaga, Nueva Ecija. Dati po itong tinatawag na pagsasanwan o ang isang panata kung saan po binabalot ang katawan ng putik, pinagdidikit-dikit po ang mga dahon, sanga o mga ugat upang gayahin po ang anyo ng isang banal na si San Juan Bautista. Ang paggamit po ng putik at dahon po sa kanilang katawan ay simbolo po ng simpleng pamumuhay po at koneksyon sa lupa. Ito po ay sumusunod sa imahe ni San Juan Bautista na nakatira sa wilderness at nakasuot ng natural na kasuotan. Sa ganap po na alas 6 ay magkakaroon po ng misa dito po sa St. John the Baptist Parish, dito po sa Barangay Bibiklat, Aliaga, Nueva Ecija. Sa kabila po ng malamig at makulimlim na panahon ay maaga pong nagbalot ng putik at nagdahon ng saging ang ating mga deboto po. Ayan, nag-aalay pa rin po ng mga kandila po, nagsisindi pa rin po ng kandila ang ating mga deboto. Ito po ay paniniwala po na kapag ang kanila pong kahilingan ay natupad, ito na po ang kanilang magiging debosyon. Makikita po natin na sa kabila po ng makulimlim na panahon po ay marami pa rin pong deboto ang namamanata po sa ganitong uri ng festival. At ngayon po ay makakasama po natin si Sir Rachel.
Sir Bong. Ayan po, magpakilala na lang po tayo, sir. Ako po si Sir Bong ng Parokya ng San Juan Bautista, Bibiklat, Aliaga, Nueva Ecija, ang PPC Executive Officer. Okay po, so pwede po ba natin i-explain po ang magiging flow po ng programa po natin ngayong araw? Ang nagaganap po ngayon ay ang panata ng pagsasanwan o higit na kilala sa tawag na taong putik, kung saan ay nagtitipon-tipon na po ang mga deboto ni San Juan Bautista para sa gagawing misa, unang misa sa ganap na ika-6 ng umaga, at ito ay pangungunahan ng lubhang kagalang-galang Prudencio Andaya, ang obispo ng Cabanatuan. Sa ilang oras na lamang po ay magkakaroon na rin ng pagdiriwang ng banal na misa para sa mga deboto at sa mga dumadayo sa lugar na ito upang sumamba at magpasalamat sa Diyos sa biyayang kanilang tinanggap mula noon hanggang ngayon. Okay po, so ilang years na po ba natin ginagawa po yung ganitong uri po ng festival po dito? Tinatayang dala na ng aming mga ninuno ang panata ng pagsasanwan na pinaniniwalaang dumating sa lugar na ito noong taong 1836 at meron ng mga deboto na nagsasanwan noong mga panahon na iyon. Subalit higit itong mas nakilala noong taong 1944 kung saan naganap ang isang milagro ng pagliligtas sa mga kalalakinan ng barangay ng Bibiklat sa tiyak na kamatayan sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Okay po, so ano naman pong masasabi po natin sa nakalipas po na mahabang panahon ay hindi pa rin po nawawala po sa ating mga devoto at patuloy pa rin pong nadadagdagan pa po ba sa kasayon po? So ano pong masasabi po natin, sir? Ito ay nagpapatunay lang na ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay buhay sa puso ng mga taga-Bibiklat. Ang kanilang panata ay patuloy na lumalaganap, lumalalim, at nagpapatuloy ang kanilang maalab na pananampalataya. Actually, ang kinikater ng panatang ito ay ang personal na ugnayan sa Diyos ng bawat deboto na dumadami, na nakakatuwa po isipin na makikita mo na hindi lamang mga taga-Bibiklat sa kasalukuyan ang tumutupad sa panatang ito, maging ang mga taga-ibang lugar na mapapansin natin na iisa ng ginagawa, iisa ng ginagawang pagsamba, iisa na pananampalatayang mayroon sa iisang Diyos na nagaganap lamang dito po sa Parokya ng San Juan Bautista, Barangay ng Bibiklat. Okay po, so ito naman po nga mga sinisindihan po nilang kandila. Ano naman po ang sinisimbolo po nito? Ang kandila ay sumisimbolo sa liwanag ng kanilang pananampalataya. Kung kaya't ito ay nagsisimula sa dilim sa madaling araw, tanda ng bagong pag-asa, ng bagong liwanag, bagong buhay. Si Jesus ang liwanag na gumagabay sa kanilang tanglaw. So nabanggit po natin kanina, hindi lamang po mga Bibiklat po, Yes. ito pong mga devotees po natin. So nakakatuwa naman po isipin na hindi lamang po dito po sa bayan ng Aliaga, hindi lamang po mga residente dito po sa Aliaga. Meron din pong mga ibang bayan, hindi Yes. po ba? So ano naman po ang masasabi po natin sa iba pa po na gusto rin pong makiisa sa ganitong uri po ng pagdiriwang? Ang pagdiriwang po ng panata ng pagsasanwan ay mayroong iba't ibang karanasan. Ang bawat deboto po ay merong personal na karanasan sa Panginoon sa pamamagitan ni San Juan. Kung kaya't patuloy po itong dumadami. Sa mga nagaganap po kasi na pilgrimage, dahil ang Bibiklat po, ang Parokya ng San Juan Bautista, isa sa pilgrimage churches na pinupuntahan ng iba't ibang mananampalataya sa mga kalapit nating lalawigan at bayan. Sa panahon po na iyon ay aming naipapakita at naipapakilala ang kagandahan ng aming pananampalataya. At mula po noon ang aming paanyaya sa kanila na subukang manalangin sa pamamagitan ni San Juan, at kung ito ay mabibigyan ng katuparan, sila'y babalik at alam kong babalik upang tumupad sa kanilang pasasalamat sa katuparan ng kanilang mga kahilingan o intensyon. Okay po, so dako naman po tayo sa naging preparations nyo po dito po sa inyong parokya po para po sa pagdiriwang po na ito. Sinimula namin ang aming pagdiriwang noong June 14 bilang paghahanda sa nobinaryo ng aming kapistahan. Ito ay pinasimulan sa pamamagitan ng isang inkwentro, isang biblikal na natagpo sa buhay ng mahal na Birheng Maria na siyang patrona ng bayan ng Aliaga
at ang ina ni Juan Bautista na si Santa Isabel. Nagkaroon ng salubong na prosesyon na nagtagpo dito mismo sa harapan ng simbahan at nagkaroon ng magkasamang pagdalo sa banal na misa ang dalawang parokya sa iisang bayan ng Aliaga. And then sumunod na doon ang novena misa na sinimula noong June 15 hanggang June 23, kung saan ay inimbitahan namin na manguna sa pagdiriwang ng banal na misa ang mga naunang naging kura paroko ng barangay na ito na naging bahagi ng maunlad na pananampalataya na mayroon sa kasalukuyan. So, okay na po. Ayun po. Maraming salamat po, Sir Rachel de la Cruz. Sir Rachel de la Cruz. Sa kasalukuyan po ay marami pa rin po ang mga dumadating po na deboto at makikita rin po natin na dumarating na rin po ang mga bisita po dito po sa parokya ni St. John the Baptist Parish. Habang nagliliwanag po ay mas lalo pa pong dumadami po ang mga nagpupunta po dito po sa naturang parokya. Inaasahan po na sa ganap na alas 6 ng umaga ay magsisimula na po ang unang misa dito po sa paggunita ng pagdiriwang. Andito. Binabati po natin ng isang magandang umaga po ang ating pong mga viewers po dito po sa Nueva Ecija TV 48. Isang magandang umaga po, Jo Tolentino. Ayan po. Beverlyn Perry. Ayan po, habang nagliliwanag po ay dumadami pa rin po ang nagsisidatingan po na mga deboto po at mga bisita po dito po sa St. John the Baptist Parish. At nabanggit nga po sa atin kanina na ang mga nandirito po ay hindi lamang po taga Bibiklat Aliaga, kundi na meron din pong mga nagmula sa mga karatig na bayan. Sa paglipas po ng mahabang panahon ay makikita po natin na patuloy pa rin po ang mga deboto sa kanila pong pamamanata at hindi pa rin po nawawala ang kanila pong debosyon. Tuwing ika-24 po ng Hulyo sa pagdiriwang po ng
kapistahan ni San Juan Bautista. Binabati po natin ang ating mga viewers po sa Nueva Ecija TV48. Isang magandang umaga po. Kaya Ma'am Hanipay Clemente Amado C. Tolentino, Loris Simon Bartolome. Isang magandang umaga po at manatili lamang po kayong nakatutok po dito po sa Nueva Ecija TV48 dahil amin po ipapakita po sa inyo ang mga magiging kaganapan dito po sa kapistahan ni San Juan Bautista. Sa kasalukuyan po ay halos mapuno na nga po ang paligid ng parokya sa mga nagdadatingan po ng mga deboto at mga bisita. Talagang makikita po natin na hindi pa rin po talaga nawawala dito po sa Barangay Bibiklat, Aliaga, Nueva Ecija ang kanila pong taunang pagdiriwang ng Taong Putik Festival. Ayan, happy fiesta po dito po sa Barangay Bibiklat, Aliaga, Nueva Ecija at magandang umaga po sa mga nakatutok po sa Nueva Ecija TV48. Kasi po ganito yun. At ngayon naman po ay mayroon po tayong makakasamang deboto po. At ano pong pangalan po natin, Nanay? Josephine Garcia po. Josephine Garcia. Okay po. So ano pong dahilan? Bakit po kayo nakikiisa po dito po sa pagdiriwang? Nung pong nag-asawa ko, 25 years old ako, magkaanak ako, biniyayaan ako ng Lord ng anak. 30 years old ako. Iisa ang anak ko. Yun ang ipinananata ko nung ito sa pagsasanwa na ito. Yun ang ikinwan ko sa sarili ko na pagkakain ng katawan ko. Ting darating na piyesta, magsasanuan kami kaya kung mag-ina. So ilang taon na po ba kayong nagsasanwa? Siguro meron na sigurong himigit kumulang sa 20 years. 20 years na po. Okay po. So ano naman po ang pakiramdam kapag ginagawa po natin ito at nakasuot po kayo ng ganyang kasuotan? Maginhawa ang aming katawan, gano'n. Masigla. Pagdating ng kinabukasan na magsasanon kami, maaga kaming gigising. Kaya nga lang hindi na kami nakaka-attend sa misa dahil piyesta nga. Yung anak ko na lang, na iisang anak ko na Pero nakikisali pa rin po kayo sa procession po, di po ba? Pagka nakikisali kami, pagka may time pa, pero pagka wala na, at umaga pa lang kasi meron na kaming bisita. Yung anak ko yun, sama-sama. So, paano naman po ang naging preparation po natin sa kasuotan po natin ngayon? Saan po kayo nagpahid po ng putik? Nagputik kami dun sa Bukirin. Sa bukid po, doon po kasi maputik. So, mainam naman po at kahit ganito po ang panahon, ay madami pa rin po tayong kasama po na deboto po dito, Nanay. Marami. Kung tiga-tiga saan yan. Opo, nabanggit nga po kanina na hindi lamang po ito mga tiga-Aliaga. Hindi lang tiga-Aliaga. Pero kayo po, tiga rito kami. Taga-Bibiklat po kayo, Bibiklat, Nanay. Okay po. So, okay. Nay, kayo po, Nay. Sige po, bakit naman po kayo nakikisali po dito po? Bali ako kasi panata to sa mga anak ko. Anak din po.
So, ilang years na po kayong Mga 15 na siguro. 50 po? 15. 15 years po. Oo. So, ano naman po yung dahilan po kung bakit po kayo? Hindi, para din sa pamilya, pasasalamat. Tapos para hindi magkasakit yung mga mahal mo sa buhay. So, plano nyo po ba na taon-taon pa rin po? May awa ang Diyos at malakas pa ako. So, habang malakas po kayo, ay patuloy pa rin po kayo mamamanata. So, kayo na, taga dito Taga po ba dito kayo? kami. Taal kami bibiglat. Bibiglat din po. Ayun, sige Salamat. po, maraming salamat po, Nay. Sige, thank you po, Nay. Ayan, makikita po natin ngayon na halos mapuno na nga po ang paligid ng simbahan sa dami po ng namamanata po ngayong araw. Hindi lamang po ito mga tiga-bibiklat, kundi marami na rin daw po ang ayon po sa kay executive na ating pong nakapanayam kanina ay marami na rin daw pong namamanata na hindi lamang po tiga-Aliaga kundi mga taga nagmula na rin po sa iba't ibang bayan, karatig bayan dito po sa Aliaga. Sa ilang minuto na lamang po ay nakatakda na pong magsimula ang misa po. Ang unang misa po ngayong araw bago po ang gaganapin na prosesyon. Talaga naman pong ito pong kaganapan ngayong araw ay hindi lamang po basta tradisyon kundi isang malalim na nagpapakita ng pananampalataya ng bawat deboto po. Ayon po sa ating mga nakapanayam ay hindi lamang po ito tungkol sa kanilang kahilingan kundi tungkol din po sa kanilang pasasalamat po at kanilang pananampalataya. Sa kabila nga po ng makulimlim at malamig na panahon, ay tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga deboto sa pagdating po dito po sa St. John the Baptist Parish upang ipagdiwang nga po ang kapistahan ni San Juan Bautista. Ayon nga po sa atin din po mga nakapanayam na mga deboto ay maaga pa lamang po ay nagsimula na po silang magbalot ng putik sa bukiran po. Tita Mika.
Yes, sunshine. Praise, praise God, praise. Praise, praise God, praise. Praise. Praise, praise, praise God, praise. Praise God, praise. Praise God, praise. Sound check, sound check, 1, 2, sound check, 1, 2. Praise, praise, praise God, praise, praise, praise.
Baba ka muna. Baba ka muna. Di ba bawal magturo? Makukutin mo kami mo. Nakain na lang pera.
Maliit lang din. Tapos, pinagawa, pinatipid na tayo. Ay, kema ko na yung painter na pero kaya kami walang bahay. At least ang mga bata. Meron naman. Sumama naman. Nakalayo, hindi ko napakalayo. Paggawa naman. Talaga. Sila lang magkita. Hindi naman namin kaya lang nilalaan. Mali. May nagsabi nga sa akin, kung huli, mali daw yung ginawa mo. Nakapagod kami wala. May palitadalog lang siya. May siya din, yung kwarto. Malamang sa puso ka. Ay, Sabi ko naman, kambal yun eh. sabi ko naman sa mga Yan lang yung kamo, bakasyonan. sabi ko total ka ako, yung dalawa, yung maliit. Wala pang kwarto. Pagka ako magkwarto mag-isa yan, doon sila matutulog sa kabilang bahay. Kwarto na ako nila yan. Paano ito na? Kulit, hindi. Ay, hindi. Tatay atin yan. Hindi pinupunta rin. Ayaw din yan. Tapos nung nung naiwan namin, nagkakaroon
Bago matay si tatay, maganda kayo binigay sa akin. Nagkakaroon ako na. Nagkakapisan. Kulit-kulit na net. Eh. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po ang kasaysayan sa sagradong pamamalaka ng pagsasanwa o hindi na kilala sa tawag ng taong publiko. Taong 1944, sa panahon ng paglagot ng mga Hapones, nabigyang linaw ang sagradong pamamalaka ng mga tagaliglad sa mahal na patrong San Juan Bautista. Ayon sa salaysay ng mga nakasaksi, magpahanggang ngayon ay nabubuhay pa, nagkaroon ng pagsusona sa buong barangay ng Bibiklat dahil sa masungalong kompres na nakatay ng mga gerilyang Pilipino sa gawing dulong baryo. Bilang ganti, tinipon ng mga Hapones ang lahat ng kalalakihan sa kapila ng barangay upang patayin. Sa gitna ng matinding siglang at sa harap ng tiyak na kapahamakan, nagkaisa silang dumalangin at nagsumango sa Diyos. Mataimtim na dumalangin sa mahal na patrong San Juan Bautista upang hingin ang tulong para sa kanilang kaligtasan. Nang sumapit ang 3 oras ng pagpatay, isa-isa silang pinalabas ng kapilya ng mga kalalakihan. Pinahilera sa plaza upang patayin sa pamamagitan ng firing squad. Magtatanghaling tapat na noon. Nang nakahanda na ang lahat sa harap ng maraming mga kababaihan at mga batang nagsisipag ng boy, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan na siyang naging dahilan upang ipatigil ang kautusan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Mga kapatid, nagkakatipon tayo sa banal na Eucharistia ito. Tinawag ng Diyos. Sa natatayong paraan, nagkakatipon tayo sa misang ito na puspos ng dagat at sa dakilang kapistahan ng ating mahal na patron, Apo San Juan Bautista. Ang ating mahal na patron, ang tinig na sumisigaw sa ilang, isya ang ng daraan ng Panginoon. Tulad ni Juan, ihandal nawa natin ng ating mga sarili sa pagdating ng Panginoon ng may kababaang loob.
sama-sama tayong maganap sa kabutihan at pag-ibig ng Panginoon na walang pagod na nagbibigay sa atin ng kakayahan na makilahok sa kanyang pagmamahal at paglilingkod. Ihanda natin ang ating mga sarili at kapit sa mismo. Aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo sa Diyos ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Thank you.
Sindihan mo na, tatay. Dito. Masaya na po. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si Juan Bautista upang ihanda ang bayan para sa Panginoon si Yesu Kristo. Ipagkaloob mo maganap sa Espiritu ang iyong bayan at patnubayan ang kalooban ng tanan sa daan ng kaligtasan at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pansilan. At hinirang niya ako para sa paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay likod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y tatakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa ang pagsikap. Hindi nagkumpay. Gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gawin may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan. Ibigagat sa aking nakayanan. Bago pa ako pinanganak, ay plan na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang nangalat ng mga Israelita at sila ibalik sa bayan ng Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel, na aking likod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang lalabi at gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat ng daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Napapansin